Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu. My name is Uto Ahmad Mudin. Good morning, ma'am. My name is Dato Jihad El Abbas, BSPA LRG 3B. Our choosing topic is Bagyong Paeng. So, nandito po tayo ngayon para interviewin si ma'am na isa sa mga nasalanta ng Bagyong Paeng. Assalamualaikum, ma'am. Mag-interview lang po ako about sa Bagyong Paeng. Alaikumsalam, uway da problema. Hampong ka po kamalpakingan din niya sa pan. Why da problema? Pwede po bang magpakilala po muna kayo? Ako po si Tima Bandon, nakatira sa Tabuan sa May Tapian po. Then, ako po ay 28 years old na po ngayon. Mag-start na po ako magtanong, ma'am. Kailan po nangyari ang Bagyong Paeng? Sa natatandaan ko, parang
October yun, October 2022. 2022, oo. Anong ginawa mo para makaligtas sa ganong sitwasyon? Tinipon kami ng asawa ko at pumunta kami doon sa bahay ng biyenan ko kasi yun ang alam namin na kumbaga sa ano, safe yung lugar nila, biyenan ko doon. Okay? May mga namatay ba dito sa lugar niyo dahil sa bagyong Paeng? Oo, marami. Maraming namatay. May mga bata, tatanda, naanod din sa tubig kasi malapit sa amin yung dagat eh. Pagkakaalam mo, ilan ba yung possible na nasira ng mga bahay? Sa pagkakaalam ko kasi sa una-una yung bahay namin nasira yun eh. Tapos yung sa pinsan ko, maraming nasira ang mga kabahayan sa amin. Siguro mga higit 10 pa. Tapos yung sa iba pang barangay, yung mga natabunan ng landslide, inanod ng baha, ganyan. Marami. Agad ba na may dumating na rescue? Hindi kami nadating agad-agad. Walang dumating agad-agad kasi mahirap pasukin yung sa lugar namin kasi nasa sulok, walang masakyan dahil nga sa baha. And then yung sa mga landslide, yung mga daanan, natabunan ng landslide, ganyan. So wala silang madaanan. So yung rescue, inabot pa ng siguro mga pagka kinaumagahan pa ganyan. Kasi wala nga silang madaanan sa gabi kaya hindi makita. Nung na-rescue na kayo, saan kayo dinala? Dinala po kami sa evacuation center. Gaano kayo katagal na natili sa evacuation center? Mga 2 linggo na ata yun. Kasi kinuha kami nilipat kami sa yung kapatid ng asawa ko, nanirahan dito sa Cotabato. Then dito na kami pinalipat. Nakatanggap din ba kayo ng mga pagkain galing sa DSWD or anumang tulong? Opo, nakatanggap din po kami pero tulad ng sabi ko po, hindi po agar-agarang may dumating na tulong. Kasi po, yung daanan po dito sa banda sa amin na natabunan po ng landslide, mga ganyan, tapos yung puno nakaharang sa daan, ganyan po. So mahirapan dumaan yung mga sasakyan, kaya hindi po agad-agad na may dumating na tulong sa amin. Pero alhamdulillah, meron pa naman po. May natanggap po kaming tulong galing sa DSWD, ganyan. So, kamusta naman po kayo ngayon, ma'am? Alhamdulillah ngayon, okay naman na kami. May trabaho na si mister ko. Ito, alhamdulillah may bahay na ulit kami dito sa Cotabato. Dito na kami sa Cotabato. Maraming salamat po sa oras na ibinigay nyo para sa interview po. Thank you.